Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos at ipapakita namin sa inyo yung pinakalitis namin gawa, which is the Honda TMX 125 Classic Scrambler build. So itong scramble build na to, so itong scrambler build na to ay isa sa mga pinaka-basic na ginagawa namin dito sa Iron Makina Customs. So ito yung pinaka-base bike na laging ginagamit, which is the Honda TMX 125. Ang pagkakaiba namin dito ngayon ay of course, the color itself, medyo striking color siya as requested by the client. Medyo classic yung datingan niya, no? And merong specific colors and parts na ni-request ng client natin, kaya ito yung kinalabasan ng kanyang motor. Let's talk about the video, let's talk about the bike. So hopefully magustuhan niyo yung mismong buong motor at papakita namin sa inyo kung ano yung mga ginawa namin dito sa motor na ito. Okay guys, so ito na yung Honda TMX 125 na Classic Scrambler build. So let's run through kung ano yung mga ginawa namin dito sa motor na to. Starting off, of course, yung side mirror natin. So chrome side mirror. So very vintage siya, bagay na bagay sa motor. Tapos nag-run tayo ng Daytona grips. Ayan, so medyo maganda yung grips na to kasi ito yung normal na ginagamit namin and medyo makapit talaga siya at masarap siyang hawakan. Hindi siya matigas, no? Tapos sa handlebar, we stick with the original. Bakit nag-stick kami sa original? Kasi gusto namin na kumbaga ma-maintain yung look pa rin ng TMX 125 and yun din yung request ng client. Gusto niya medyo mataas pa rin yung handlebar, no? Tapos dito sa headlight naman, so this is a monkey headlight na kinonvert namin para dito sa Honda TMX 125 na to. So kagandahan itong headlight na to, meron na siya mga integrated na neutral light, tapos meron din tayong integrated na speedometer. So magkakasama na siya sa isang ganyan, so naka-intact na siya. Tapos meron din tayong logo ng Iron Makina dito. Ayan, so Iron Makina Customs logo. So kumaga mas mukha siyang premium, no? Tapos nag-refabricate tayo ng headlight bracket. So pinaiksi natin yung original, binawasan natin siya para mag-fit siya ng maayos. Meron din tayong bullet signal light. Ayan. So very premium yung look niya. And at the same time, nandun pa rin yung essence ng Honda TMX talaga. So minintain din pala natin yung original suspension, hindi tayo nagpalit kasi nga we wanted talaga na mag-stick dun sa original ng TMX and kung ano yung possible na pwede natin gawin sa TMX without doing a lot of things, no? Kumbaga hindi masyado madaming gagawin pero andun yung pagbabago ng look ng mismong motor. So dito, naglagay din tayo ng fork boots. Tapos nag-customize din tayo ng ating fender. So custom fender na to, hindi ito yung original. So binago natin siya, medyo shorter siya. Tapos may custom brackets din tayo. Sa tires, we didn't put yung masyadong malaking gulong na normal na nakikita natin sa online, no? So ang nilagay natin dito is Izumi tires 3.5 by 17s. So kagandahan dito, hindi masyadong mabigat yung motor, hindi masyadong mabigat patakbuhin kasi nga hindi rin sobrang laki ng tires, no? Pero nandun pa rin yung essence ng pagka-scrambler niya. And of course, yung knobby tires niya is 70-30, 70% road, 30% off-road. So, pwede mo siyang gamitin talaga sa pavement. So, sa engine, wala masyado tayo ginawa sa engine. We maintained the original silver color ng engine ng TMX 125. Nag-relocate lang tayo ng ating susian. Nilagay natin underneath the tank para mas cleaner, para wala masyadong, ano mo yun, kumbaga distraction, no? So andito lang talaga yung susian niya. Tsaka at the same time, mas safety na rin kasi at least hindi alam ng mga tao. Now you know. Now, here, sa exhaust, naglagay tayo ng bullet pipe. Very premium bullet pipe natin. Tapos, color black yung ating elbow. So, minentain natin yung black na yan. Tapos, pinowder coat natin siya para mas matibay. If you notice, hindi masyadong halata pero nagdagdag tayo ng 2 inches dito sa ating swing arm. So kagandahan sa swing arm na to, hindi masyadong, kumbaga, hindi masyadong halata na in-extend namin siya. Makikita nyo yung clearance dito ng gulong versus sa original. Malaki talaga siya. Tapos hindi na compromise yung integrity ng ating swing arm kasi nga meron kaming proper way na para i-extend siya. Tapos naglagay din tayo ng rear suspension
340mm, yung pinaka-height niya as compared to the original na 320. Again, so with the tires, Izumi tires pa rin, 3.5 by 17. Nagpalit din tayo ng 1.6 na rim para mas bagay din siya. Ma-emphasize yung gulong niya. Mukha siyang bulky pa rin pero hindi siya ganun kalaki. Tapos isa sa mga normal na ginagawa namin dito sa TMX 125 is yung U-bend. So sa U-bend naman, detachable din siya. So ito yung isa sa mga features na ginagawa namin dito sa TMX na hindi masyadong na-emphasize kasi nga hindi siya halata eh. Kumbaga ang ginawa namin dito, detachable siya. So pwede natin siyang i-alter kung anong gustong design ng client. So this one, kagandahan na dito, especially sa mga nagbi-build, mas madali siyang gawin and at the same time, mas matibay siya. At the same time, customizable siya. Sa fender, ganun din. Custom fender din yung likod natin. So mas mahaba siya ng konti, tapos mas narrower kasi nga hinahabol natin yung classic look. Tapos naka body color din siya. Meron din tayong bullet signal lights. And of course, yung taillight natin, LED na rin siya. Sa seats, nag-customize tayo ng seats, streamline siya. Medyo classic or medyo Brit style yung pinaka-design na ginawa namin, of course, para mas komportable yung riding position ng client. And one of the features of this bike is of course the tank. So the tank is a different tank po. Ginamit namin dito is yung old CG125. So it's a different version. Kaya mas narrower siya, pero mas pointy yung mga corners niya. Very fit talaga siya dito sa TMX 125 na to kasi nabago yung buong look talaga niya. Of course, yung color scheme na ginamit natin is orange and off-white. Tapos, naka-pinstripe siya. Yan, this is pinstripe, hindi siya sticker ha. This is made by Jason, of course, yung pinstriper natin. Siya talaga yung maasahan natin sa pinstriping in terms of quality, no? Siya talaga yung tinatawag natin lagi dito. Tapos, of course, yung logo na Muka. So, this is requested by the client as well. Kasi nga, parang dedicated daw to sa mga dogs niya. I guess, alam niyo naman yung idea siguro kung bakit ganyan. Babae po ang may-ari nitong motor na ito. Tapos dito sa side cover, we painted it the same as yung pinakakulay or color scheme ng ating tangke. Pero of course, meron tayong Iron Machina logo. So very simple lang siya. Hindi namin siya masyadong inartihan kasi nga we want it as, as simple as possible. Tapos malakas pa rin ang dating, especially dito sa ganitong color. Medyo striking talaga siya. Nag-extend din tayo ng side stand, of course, kasi medyo tumaas ng konti yung motor. Pero we maintain na 740mm pa rin ang taas ng seats natin. Kasi nga, yun ang request ng client. Gusto niya medyo mas dapa daw yung motor or mas flat foot pa rin siya pagdating sa riding position. So, hindi siya mahihirapan. And considering yung weight ng TMX 125, it's very light. So, it's easier for women na i-ride yung ganitong motor. Yeah, especially sa mga nag-start mag-motor. No? Maganda yung kinalabasan nitong motor na to kasi nga very simple pero very striking din siya. Okay guys, so hopefully nagustuhan nyo yung overall look ng ating motor ng Honda TMX 125 Scrambler build or Classic Scrambler build. I really hope na mag-follow po kayo sa aming Facebook page, Iron Machina Customs. Instagram po namin, which is Iron Machina PH, and then sa TikTok, Iron Machina Customs. And of course, don't forget po to subscribe and like po and share po ang aming YouTube channel, Iron Machina Customs. Meron din po kami palang website soon. Actually, naka-up na po siya, pero hindi pa po namin siya na-edit or hindi pa namin siya naayos. It's ironmachinacustoms.com. Ayan, so antayin niyo po yan kasi ilo-launch din po namin yung website po namin. At ilalagay po namin doon ang mga services namin. Of course, mga binibenta po na yung mga parts and items. And of course, yung mga bikes po na ginagawa po natin. Again, this is Paul Anthony Simon Cantos. Maraming pong salamat sa pagpapanood. Ciao!